Grabe sa kalakas ng hangin. Parang matutumba yung motor natin. So tanaw natin dito yung ano, Alabat Island. Dito tayo sa Bitukang Manok, dito sa paanan ng Bitukang Manok. Kumain lang ako dito ng tanghalian, bulalo, tapos tuloy na tayo sa ating paglalakbay ngayon papuntang Lopez. Medyo uminit na kanina, puro ulan simula ng Cavite hanggang dito sa Pagbilao, inulan ako. Pero dito mainit na, maganda na panahon. Let's go, tuloy na tayo. Baka lumakas pa yung ulan. Lapit na naman tayo sa Lopez. Ayan o, hahon na tayo dyan sa Bitukang Manok. Nandito na naman ulit tayo. Medyo matagal-tagal din na hindi tayo nakadaan dito. At sumakto, tag-ulan ngayon. Dami mga nakatambay ngayon dito. Ay, grabe yung pipe ni kuya oh. Haba. May ambon-ambon pa rin pero sana hindi na yan lumakas. Paano na eh, maaraw na. Kaso sobrang lakas ng hangin. Ito pa rin ba yung ano, bagyong Kirobin no? Kala ko ba sabi ni Google pa wala nang ulan ngayong araw, pero maulan. Kahit kailan talaga hindi sumakto si Google eh no. Nag-check kasi ako kagabi, wala na raw, maaraw na raw ngayon. Pero at least umaraw naman na siya ngayon, alas 12 ng tanghali. Maaraw na siya. Kanina pag alis natin maulan talaga. Hindi naman kalakasan pero tuloy-tuloy kasi. Hanggang sa nakarating tayo ng Pagbilao. Kaya malamig dito kahit maaraw. Dito sa Bitukang Manok no? Mapuno na kasi dito kaya malamig. Sana walang ulan pagdating natin ng Lopez. At bibisitahin natin yung ano, update natin yung ginagawang tulay dyan sa may Roma Bridge papuntang Alabat Island no? Ayan, akit na tayo. Dito na tayo sa buwelta tayo dito para hindi tayo mahirapan dyan. Sobrang tarik o, diba? Simple lang pag bumelta sa labas. Tapos picture ulit tayo sa taas. Tagal na tayo hindi nakapagpa-picture dito eh. Ang sikat na Bitukang Manok. Ayun, lakas ng tubig dito. Siguro malakas ang ulan dito kanina. Matubig. Oh, lalim. Lubak-lubak na rin to dito. Okay tayo, tapos picture tayo doon. Parang uulan ulit ha. Dungaw tayo dito. Napakaganda pa rin ang Bitukang Manok. Walang
pinagbago. Hindi tayo makapag-drone. Tuwing punta ko dito, hindi ako nakakapag-drone kasi nga ngayon no, maulan, tsaka mahangin. Doon na lang tayo dito. Yan no. Wow. Boss, saan punta niyo yan? Cavite. Cavite? Saan ka sa Cavite? Cavite din ako eh. At taga-Imus ka, ako Carmona. Malapit sa SM. Tapos SM Imus. Ah, taga doon ka talaga? Doon kapatid ko. Ah, saan ka galing? Dinagat Thailand. Dinagat, saan yun? Bantay Surigao. Uy, ang layo mo. Grabe ang pangalan mo? Saldi. Saldi. Grabe yan, Cebu Saldi. Oh, grabe layo. Surigao. Dinagat Islands, no? Surigao, Mindanao. Ilang araw mo na ngayon? Pang-8 araw mo ngayon. Ayos, no? Tapos punta ka ng Imus Cavite. Ayan, shoutout kay ano, no? Sir Saldi. Ayan, no? Galing Dinagat Island. Bike niya. Nagbabike lang. Oh, wow, grabe. Lakas mo. Tandaan lang. Pang-8 araw, so hanggang Cavite. Siguro mamayang gabi, nandun ka na. Mamaya. Mamaya nga bukas. Oh, bukas. Saan ka natutulog? Tetent ka? Barangay Hall. Mga barangay hall, nakikitulog ka. Iyo. Ano lang, waiting shed. Waiting shed, no? Okay. Ginawa ko rin yun dati, nagmotor ako, libot buong Pilipinas. Tent lang din ako. Ayan. Ito na yung ginagawang ano dito, flyover dito sa may Lopez, Quezon. Ayan, no. Dati pagpunta natin dito, yung mga pedestal na to, yung mga poste na to ay hindi pa nabuhusan. Ngayon ay nabuhusan na. Ayan, no. Malapit na tayo, meron lang tayong 4 na minuto hanggang doon sa crossing na pupuntahan natin ngayon, no. Papuntang Roma Point. Tapos sisilipin natin yung mga gumuhong bundok dyan sa may isang barangay dyan dito sa Lopez. Hindi natin kung ano ba nangyari doon. Grabe, rough road na dito. Nagiging trail na. Yung kahabaan nitong papuntang Bicol, ang daming sirang kalsada. Lalo na simula Pagbilao hanggang hanggang Sipokot daw ata. Ngayon nandito pa tayo sa Lopez. Ayan. Grabe talaga yung mga tawag dyan, mga nasiraan na kalsada dito. Itong parte na to is bahain kasi to, mababa itong parte na to eh. Kaya malaking bagay dito yung yung flyover na yan. Kasi tuwing bagyuhan, tagulan, nababara dito, gawa ng bumabaha dito na mapalayan to, kabilaan eh. Pag umapaw yung palayan, wala na. Malapit na pala tayo. Yan lang tayo sa unahan. Kakaliwa tayo dito. Yan. Papunta na itong Roma Point. Merienda muna tayo dito. Yung mga merienda dito. Baba muna tayo dito sa gilid. Pahinga muna tayo saglit para makapag-merienda. Oops, pahinga na rin. Okay. Merienda muna tayo. Ang labo pala ng ating camera, gawa nung sobrang dumi ng ating lens. Hindi ko narinisan. Ayan, so dito na tayo ngayon sa Lopez, Quezon. Pupuntahan natin ngayon, susilipin natin yung Barangay Matinik, kung saan merong isang sitio doon, isang purok pala, isang purok na gumuho, no? Yung parang bumaba yung lupa. Hindi naman siya actually gumuho, pero bumaba lang daw, gumalaw yung lupa, kaya nagiba yung mga bahay na tawag doon, mga bahay. Nagkabitak-bitak yung pader, no? Ayan, ito na yung binabaybay natin. Papunta na ito ng Roma Point. At didiretsuhin na lang natin mamaya. Isilipin natin kung ano na ba naging
Ano na ba yung naging improvement doon sa Roma Point? Huli kong pinuntahan yun 2022. I think 2022. Napakatagal na. So titingnan natin ngayon kung ano na naging improvement ng tulay, no. Medyo matagal na yun, halos kasabayan yun ng Pakil Bridge Panggil Bridge ng Zamboanga, ng Osamis, no. Dito sa Roma medyo natagalan. Ayun, may ano dito. Ay, ito na nga. Naunahan natin. Slow down. Road slips. Ayan, no, 50 meters ahead. Ito na nga siya. Grabe yung nangyari dito, no. Ayan, no, yung mga bahay sa baba. Tabi tayo doon, titingnan natin kung ano nangyari dito. Dito tayo, tabi lang tayo dito sa gilid. Ayan, no, so nandito po tayo ngayon sa Barangay Matinik, Lopez, Quezon, no. Makikita natin dito yung gumuhong kalsada. Ayan. Itong guho na to ay halos isang sityo, isang purok yung gumuho nito. Tinitingnan na po namin at hanggang mula dito sa kalsada na to, ayan yung bahay ni tatay, dalawang bahay ni tatay dyan ang gumuho. Yan ay parte dapat ng kalsada, kapantay ng kalsada yan, no, ng bahay ni tatay. Kaso nung gumuho ang lupa, ganyan nakababa siya ngayon. At yung mga kabahayan dyan sa baba, makikita nyo rito, ayan yung parte pa ng kalsada na bumigay din. At yung mga kabahayan doon, maraming mga kabahayan doon na nagiba at nagkabitak-bitak. Ito ay gumuho siya ng dahan-dahan, hindi naman pabigla. Kaya ganyan, na medyo na-alerto pa yung mga tao, no. So wala masyado ditong nagiging casualties nung bumigay itong lupa. Itong bahay nyo tayo, no. Dito dapat ang flooring yan. Yung flooring yan, kalibre ito. Ng semento. Yung pang gutter. Yung gutter. Wala na siya. Grabe, Lilit na nga yan. halos 4 na metro. Hindi malipito ba, pero kita mo yung mga Ay, flooring, wala na. Nasira na ho. yung flooring. Ari yung malaki, nasira din yung loob. Sira din ang loob yan, kita mo rito angat mo yan. Oo nga. Hindi yan papaganyan, yung baga angat. Sira din. Kaganyan ang angat. Ay, grabe. Grabe, no. Saan po kayo tumuloy, tay? Sa sa center. Doon kayo nag-evacuate. Diyan sa baba. Yung center at saka yung barangay hall magkatabi. Magkatabi. Tingnan mo naman ang butas na sa loob ng bahay. Ito yung bahay ni tatay. Dalawa yung bahay ni tatay. Ayan, Yung isang malaki, ito yung maliit. Kayo po ang nakatira dito mag-asawa, tay? ito yung gagawin ko sana ng tindahan. Ay naubusan ako ng Grabe yung flooring, ang lalim ng butas. Grabe, oh. Yung poste. Ayan, oh, hiwalay na yung poste dito sa ng bahay. Tapos dito bitak-bitak. Kasi itong bahay na to, itong flooring na to ng bahay ni tatay. Yung flooring na yan ay kapantay sana doon ng kalsada. Yun ang kapantay niya. Sa gutter. Sa gutter, oh. Yun ang kapantay ng flooring ng bahay ni tatay, yung gutter. Bumagsak na ito, bumaba na ito. Wala na ho mga tao to, tay. Wala na, nandun na barangay. Hindi na po natin pwedeng pasukin yan kasi baka maggalaw ng konti yan, bibigay po yan. Ito. Durug. Ay, grabe. Ayan, oh, grabe yung release. Ayan, oh. Tapos bitak-bitak dito, oh. Ayan. Ay, grabe. Bumaluktot at saka gano'ng katibay itong bakal na to. Release ng trend ito, eh. Ito yung sinasabi niyang motor na ilalabas mo. Tatay mo pala yung kasama ko kanina, nag-ikot-ikot to kanina. Ayun. Salamat. Saan kayo galing? Naghahabol ako. Naghahabol ka. Thank you. Subukan kong diretsuhin sa tulay. Dito sa may Roma. Yung nagpagtanungan natin kanina dun sa kanto, dun sa gasolinahan, nagtanong ako sa kanya kanina. Si kuya, parang pinagtagpo talaga. Kasi tatay ko rin pala yung nakausap niya. Yung kasama kong naglibot-libot dyan sa mga gumuhong bahay, no? So mula naman dito sa pinag-uuan ng mga bahay na gumuho. Okay, putik ang sapatos natin. So pupuntahan naman natin ngayon yung tawag dito, Roma Bridge. Titingnan natin kung ayan, putik ng ko. Yung Roma Bridge, titingnan natin kung ano na nga bang nangyari dyan sa tulay na yan. Medyo matagal-tagal na yan, hindi natapos. Sabi ni kuya hindi naman daw maputik gawa nung yung
yung kalsada ay graba. Ayan o, so dito na tayo sa Barangay Hondagua. Ayan. So mula dito sa mga 30 minutes papunta naman ng Roma Bridge. I love Hondagua. Ayan o. So dito, sementado pa yung kalsada dito. Hanggang dun sa may college na school dun sa Hondagua. Lapit dun sa kanilang palengke. Ayan dito tayo, diretso tayo. Ayan dito mag-uumpisa yung mga konting rough road. Hanggang dun sa Hondagua ay rough road na talaga. Pero noon, nung pumunta tayo dito, may mga inumpisahan ng parte ng kalsada na sinemento. Medyo matubig nga lang yung kalsada ngayon, maputik kasi nag-uulan. Ayan, ito yung kanilang palengke ng Hondagua. Let's go. Tayo daan kasi ito mas sementado konti, lapor doon sa kabila. Isang kalsada lang din yun doon. Ayan o, ito yung katuktong. Ayan, mula dito sa parte na to ay sementado pa rin. At dito ay ito na yung rough road. Ito na umpisa ng ating challenge, no? Uy, oops. Ayan, medyo mahaba-haba to. Hanggang doon ito sa Roma Bridge na ganito. Pero doon mula Roma Bridge papunta naman dito, may mga inumpisahan ng sementohin, no? May ginawa na silang, hindi ko lang alam kung pwede nang daanan ngayon kasi nung panahon na pumunta tayo dito, year 2022 yata, 2023 ba, hindi ko na masyadong matandaan. Basta medyo matagal na, may taon na ang bilangin. Nakita natin na may mga sinemento ng kalsada. Doon naman nagsimula sa Roma Bridge papunta dito, parang pasalubong. Yung ating sniper talagang dito siya nakalaan, no? Sa mga rough roadan. Nung tayo nagpunta ng Lubo, matindi rin yung rough road na binaybay natin doon. Pero mas matindi doon sa Lubo kaysa dito. Ito kasi hindi masyado to, o ano lang to, mild lang ang rough road dito. Huwag lang sanang magpuputek, gawa nga nung nag-uulan. Pero dito naman yun yung sitwasyon ng kalsada maano siya, graba kasi tinambakan na to yung backfill na to Ayan. Maganda sana mag-drone dito sa parte na to, kaya lang napakalakas ng hangin. So reserve natin yung natin, pag-drone natin doon sa tulay. Sana humina yung hangin para makapag-drone tayo papunta doon. Ito na yung mga pusali, pero hindi siya putik, madulas lang yan, no? Maputik siya pero ibabaw lang yan, manipis lang yung putik niyan, kaso napakadulas. Ito makapal ang putik nito. Ingasan lang natin dito, wag na tayo ma-slide kasi pag nag-slide lubog ang sapatos natin. Sapatos tayo hindi tayo pwedeng tumukod ng basta. Ayan, meron tayong eskwelahan na madadaanan dito. At dito parte may kakaunting sementadong kalsada pa. Kaso nadurog na nga lang ito, kaya umiksi na rin hanggang doon sana to sa may kabahayan. Nagawa nga nung nadurog na sa sobrang tagal. At kakadaan ng mga malalaking truck na naghahakot ng materialis na gumagawa ng tulay, no? Na bugbog itong kalsada na to. Kaya nadurog yung semento. Putik dito banda. Dito tayo.
Wag doon. Oops, ang dulas. Ayan, no? So hindi naman pala nagpuputik ng yung malagkit na putik dito kasi nga magraba na yung kalsada. Kung may putik man, manipis lang, yung parang lugaw, no? Hindi siya nakapit sa gulong. So mapapansin nyo, marami tayong nakakasalubong dito naka-single kasi nga sila ay namamasada. Ayun yung primary nila, transportation dito, yung habal-habal na motorcycle taxi. Kasi bihira dito ang tricycle. Huwag maramihan lang, siguro Pacquiao, ganon. Pag may marami kang pangarga, tricycle. Wala rin jeep na napasok dito, gawa nga nung itong kalsada ay rough road pa. So habal-habal yung kanilang dito, transportation. Ayan, ito mga trabahador ata ng tulay. Ito naman, iba mga residente dito. Ito, grabe ang dulas nito. Super dulas to. Ayan, yung kintab. Ang dulas ng kalsada kasi ang tigas nito compact na compact ito tapos nabasa ng ulan, may kunting alikabok at lupa. So bandulas. Ang ganda ng dun, wow, nakita kong magandang dun. Pwede mo maligo dyan. Ayan, sa tabing kalsada lang, ganda. Tapos mayroon parang pool. Kita nyo ba sa ating camera? Ang ganda. Sa ilalim ng nyogan. Bas. Ayan, semento naman dito. Ayan, may mga paunti-unting sementado dito, putol-putol. Dito pagdating dito ay rough road na naman. Ayan, parang bitahan ang tinangay yung kasi dati parang ready to na to dati. Ready to buhos na to dati. Or pinison lang talaga nila ng maganda para maganda ang daan ng mga tao. Kasi maganda na ang pagkakapison nito nung dumaan ako dito, patag na ito. Ngayon ayan na, butas-butas na ulit. Grabe yung pagkakauka ng bundok dito. Ayan, inuka nila yung bundok para magawa yung kalsada na hindi masyadong matarik, Dulas-dulas po ang ating likuran ng motor. Kasi makakalbo na yung rear tire ko. Ito dulas, ito lugaw, parang lugaw. Tandaan sa ng truck. Kaya tingin si kuya, nakakalata ni kuya hindi taga dito to, hindi marunong magmotor sa putikan tatawa si kuya sa atin sumasayaw-sayaw tayo. Oh my god. Okay, saan sila naligo? Yan, grabe to daan. Kita nyo yung mga bundok dito, tinapyas nila para magawa itong kalsada. May nakalagay. Matulin tayong shadow. Road close. Hindi pa pwede dun sa semento. Dito tayo, close pa daw yung semento. Ayun yung nakita natin noon. So hanggang dyan pa rin pala siya. Parang hindi na dagdagan. Yan pa rin yung dati na nakita natin noon nung pumunta tayo dito. Ito sigurado ako malagkit itong putik na to. Didikit ito sa mga gulong natin kasi pula
kulay pulang lupa. Dito ang makapit sa gulong. Up. Ito na yung mga pedestal na ano, dati pa to eh, ang tagalan nito eh. Ayan, dito sa labas kinalawang na yung mga bakal. Ari pa ba yan o papalitan na nila yan? Kasi parang sobrang tagal na. Ito, sobrang kalawang na nitong mga bakal nila. Baka na-degrade na yan sa sobrang tagal na ng panahon. So papalitan nila yan. Ayan no. So ito pa rin yung mga poste nung pumunta tayo dito. Pero naikabit na yung sa taas, yung patungan nung pinakakalsada. Ano man tawag dyan? Dati wala pa yan. Yung ilang poste dyan wala pang ganyan. Ngayon meron na. Ayun, yung isla na dyan sa tapat, yan yung Alabat Island, no? Tinatawag na Alabat Island. Ikot tayo, dito tayo sa kabila. Dito tayo. Ah, grabe sa kalakas ng hangin. Parang matutumba yung motor natin. Sobrang lakas ng hangin. Ayan, ganda dito, ayun no, karagatan. Mainit dun sa atin, sa Cavite. Ito yung mga kanilang heavy equipment, mga equipment dito. Ayan, so tanaw natin dito yung ano, Alabat Island. Boss. Ayan no, so sayang hindi tayo makapag drone. Gawa nga grabe yung hangin, sobrang lakas. Parang tayong tutumbahin. So ito yung ano, parang ang sarap baybayin doon, kaso bawal tayo dyan, nakalagay no trespassing. Tara, hindi tayo makapag drone. Noong unang punta ko dito hindi rin ako nakapag drone, gawin ng sobrang lakas ng hangin. Ngayon ay hindi rin tayo makapag drone at napakalakas ng hangin. Ayan, kita nyo naman yung hangin na yan no? Yung alon sa dagat, sobrang laki. Ang laki yung mga alon. Tayo dito kasi magpipicture tayo natin sa tabi. Ay, sumisipol yung hangin, parang hindi ako makalakad ng ayos. Ano itong bumigay na ito? Ah, barrier no, galing. May barrier sila ng alon na pag ganyan no, para hindi hahampas dito sa ano. Ayan guys, so ayun na yung Alabat Island. May mga dalawang barge na nakatambay doon. Ginagawa, pinupol blast na nila yung mga piers na ano doon. Siguro hanggang doon naitatayo na nila yung mga pundasyon nitong mga pier no. Pero tatawag nila itong pier na to. Pag nabuo daw yan ilan ba yun? 37 na ganyan, na posting ganyan, hanggang sa makarating doon sa Alabat Island. Napakalapit lang nitong Alabat Island no. Ayan, so nandito na tayo sa napakagandang line nito. Puntahan natin ngayon sa Alabat Island, papuntang Alabat Island. Ito ay Roma Point no, Roma Bridge ang tawag nila dito, o Alabat Bridge. Ayan no. So napakalakas ng hangin, hindi tayo makapag-ipag ng drone, sobrang lakas ng hangin. Nung una tayo pumunta dito, halos wala pa rin pinagbago no. Halos lang pinagbago yung tulay. Pero sa Alabat, inumpisa na nila yung pagtatayo ng mga piers no, papuntang Alabat. Kasi dito ayun, makikita natin dito, yun ang mga poste. Ayan, so 37 daw lahat yan, 37 piers hanggang sa makarating ng Alabat coastline. Kasi ito yung mainland Quezon, tapos yung Alabat no, yung Quezon saka ano bang tawag dyan, Perez. May tatlong bayan dyan sa isla na yan. Ayan. So sobrang lakas ng hangin kaya hindi tayo makapag-drone. So balik na lang tayo sa Lopez, ng bayan ng Lopez. At dito tayo magpapagabi ngayon. At bukas, hopefully maganda panahon bukas, tutuloy tayo ng Bicol. Ayan.